Konting hiya naman. Uy, yan ang sinasabi dito ng dating senador na si Antonio Trillanes kay Vice President Sara Duterte. Mahiya ka naman, mag-resign ka. Uy, nako ha, tila nakakapuntos na naman dito si Trillanes. Kasi kung matatandaan ninyo, isa ito si Trillanes sa best friends, sa napakaraming best friends ng mga Duterte nang nanunukulan po itong presidente pa si Duterte, no? Isa sa kanyang mga best friend, matalik na best friend, itong si Trillanes. At ito, nakakapuntos ito. Ayan, nanawagan po siya kay Vice President Sara Duterte. Ang counting hiya naman daw. Ano nangyari? Bakit sumobrang laki? Basahin natin ka-coffee itong sinasabi ni Trillanes, no? Yan, nakikita nyo dyan sa inyong screen. Pagkatapos ng kaguluhan nung linggo, itong linggo lang yan, minura at ininsulto na ng tatay at mga kapatid mo. Tapos, kapit tuko ka pa rin as DepEd Secretary. Oy, medyo real talk ito ka-coffee ha. Ni real talk ni Trillanes itong si Sara Duterte. Kapit tuko pa raw dyan sa DepEd. Counting hiya naman, mag-resign ka na as DepEd Secretary. Please, hashtag Sara resign. Itong sinasabi dito ni Trillanes. Agree ba kayo dito sa panawagan ni Trillanes? Sige, share nyo ang inyong opinion, ang inyong reaction dyan sa ating comment section. Comment dyan sa ating comment box, no? Para malaman din po ng iba nating mga ka-coffee. At sinabi naman po ni PBBM, kinumpirma naman ni PBBM, hindi niya pa rin po aalisin. Sa kabila ng mga nangyari na ito, mabait talaga si PBBM eh. Nilarespeto niya rin po ito si BP Sara eh. Di ba? Kung tutuusin eh, binastos ka na eh, ng kanyang kapatid, binastos ka na ng kanyang tatay, syempre, ikaw mag-anak ka, sige, dito ka muna, this way please, di ba? Kasi parang mahirap naman, kakasama mo sa cabinet meeting, baka question of loyalty, kasi trust and confidence yan eh, yung pagiging miyembro ng gabinete mo. Pero sige pa, pinagkakatiwalaan pa rin po ni PBBM, itong si VP Sara, dyan sa Department of Education. Kanina, naglabas po ng video statement ha. Itong si Sara Duterte, baka di nyo pa napapanood, no? Naglabas po siya ng video statement at pinapasalamatan niya si Pangulong Bongbong Marcos dahil po sa tiwala pa rin na mananatili siya bilang kalihim po ng Department of Education. At sinasabi niya doon sa kanyang speech, no, na may mga instances din na hindi siya naniniwala sa lahat ng sinasabi ng kanyang mga kamag-anak. Kasi parang sinasabi doon ni VP Sara, we have to respect one's opinion on certain issue, di ba? Kasi si PBBM, ganyan daw ginagawa. Correct. Iba yung perception ni Sara Duterte on issue A, iba yung kanyang pagtingin on issue B, pero nirerespeto pa rin ni PBBM. So, ganoon din daw dapat. So, hindi ibig sabihin na nirerespeto niya yung opinion ng sinasabi ng isang individual, halimbawa ng kanyang pamilya, pero hindi raw ibig sabihin noon na sumasang-ayon na siya doon sa sinasabi ng kanyang kamag-anak, no? Sinasabi ng kanyang tatay at sinasabi ng kanyang kapatid. So, ibig sabihin, yung mga pinagsasabi ni Duterte, yung matandang Duterte at ng kanyang kapatid, abay hindi ibig sabihin na naniniwala si Vice President Sara Duterte doon, di ba? So, nagpasalamat siya kay Pangulong Bongbong Marcos dahil nananatili siya diyan sa pwesto. Si PBBM din, again, discretion niya ng presidente kung tatanggalin niya itong si Vice President Sara Duterte. Kasi ang sabi naman ni Duterte, no, ni Sara Duterte, sa kanyang paliwanag, brotherly love daw yan. Itong panawagan ni Baste, no, na pag-resign yan itong si PBBM dahil pagmamahal lang daw yan ng isang kapatid. Kumbaga normal lang yan sa magkapatid dahil pagtanggol siya. Pero syempre, sabi ni Barry Gutierrez, dating anak bayan party list representative, selfish act yan. Kasi pag nag-resign si Duterte, si PBBM, sino susunod? Kayo, di ba? Pamilya nyo. So hindi yan brotherly love. Self-interest daw yan. Kakofi na. Syempre, tinutuligsa din sila dito kasi parang ang off naman. Eh si First Lady Lisa Marcos, hindi niya na itatago yung ano niya ito, tampo na ba o galit, hindi natin alam kung anong level na yan na nararamdaman ni Lisa Marcos, hindi niya na pinapansin itong si Vice President Sara Duterte, samantalang noon, very close sila, kakopi sa mga events, sila magkasama, no, nagtatawanan, naghaharutan, pero nakapansin-pansin yan yung pagpunta ni PBBM dyan sa Vietnam, sa departure niya mismo, sa pag-alis niya, abay hindi na pinansin ni First Lady Lisa Marcos itong si Sara Duterte. Actually, usually nagbebeso-beso sila, no? Pero nilaktawan na ni First Lady yan. Doon na lang siya kay Executive Secretary Lucas Bersamin nagbeso, no? Hindi sumakay agad ng eroplano. Kung inyong napansin ka, Coffee, tama lang. Kasi di ba, binastos na yung asawa mo eh. Ganyan pa rin gagawin mo. Parang off din naman yan. Pero sa totoo lang, ka-coffee, actually may nag-text din sa akin, may nag-chat din sa akin na napapansin niya na si PBBM hindi siya ganun ka-jolly as before, di ba? Doon kasi makikita mo na masayahin si PBBM, na yung mukha niya positive, pero ngayon mapapansin mo, even sa mga press conferences, medyo malungkot din ito.
apektado din talaga siya sa totoo lang, no. Naapektuhan din siya ng mga recent incidences na ito, itong mga bashing, itong mga fake news against him, na binitiwan ng mga Duterte, inaapektuhan din siya diyan. Siyempre tao lang din siya, may emosyon siya, magpapakalat ng maling impormasyon para sa kanya, siyempre masasaktan din siya. 'Di ba? Though respectful pa rin ito si PBBM eh. Hindi niya binastos 'yan si Duterte, no? Hindi niya binastos. Magalang pa rin po yung pagtugon niya, yung pag-aksyon niya diyan. Pero kapansin-pansin na affected siya, totally affected. Kayo ba, nakikita niyo ba na medyo malungkot rin si PBBM sa mga appearances niya sa TV? Makapansin-pansin na hindi siya ganoon ka-jolly, no? Kung ikukumpara natin ng mga previous events, no? Medyo affected din si PBBM dito. Pero siyempre, the show must go on. Working professionally, ganoon na lang din siguro with Vice President Sara Duterte. Total, pinagkakatiwalaan pa siya ni PBBM and si VP Sara, hindi naman siya magre-resign. So ganoon na lang, working professionally na lang yan. Hindi na bilang magkaibigan or kung magkaibigan man, pero siyempre tarnish na yan, may lamat na rin yung pagkakaibigan na yan, but they have to work for the benefit of the citizenry, no, ng taong bayan. So hanggang doon na lang yan, ka-coffee, no. Gabriel Mendez, hindi magre-resign yan, kakapal mukha ng mga yan, asan ba ang 125 million at 51 billion? Siguro, possible impact din, hindi nabigyan ng confidential funds. Di ba? Huwag nang pasahan yan, huwag nang downloadan. Magandang gabi sa iyo kay Jake Tuason, happy viewing sa iyo. Kay Marie Saturno, dapat ikulong na si Digong, antay lang. Tina's Cooking, hello sa inyo. Happy viewing po sa inyo, nakikinig sa atin si Tina's Cooking, shoutout po sa inyo. Tika, malulobat na pala tayo. Charge lang tayo. Laking side effect ng fentanyl, si Digong, dahil sa mga nangyayari ngayon ka-coffee, dahil sa fentanyl yan. Melton Valenzuela, along-lalo lang sa mga anak ni PBBM, masakit din yun para sa kanila, lalo na kay Sandro. Exactly correct. At na-mention din si Sandro Marcos na parang pinapahinog lang daw para maging presidente na in the future, no? Eventually, na-mention din nila yan. May impact din talaga itong mga fake news na pinapakalat sa kanila. Pero syempre, hindi sila magtatagumpay. Kung kasinungalingan yan, hindi sila magtatagumpay dyan. Definitely. At ang kanilang interest naman is sirain ng tao. Marami pa rin pong mga supporters si PBBM. Nandiyan pa rin po, hindi bumibitaw sa kanila. Si Marikit, gusto lang i-divert ng mga yan para di na ba mapag-usapan ng 125 million at 51 billion na lang na funds itong pag-usapan. O nga, nakalimutan itong 51 billion na issue funds dito sa 51 billion. Malungkot talaga, lalo na't yung atin niya ang nagdidiin pa sa kanya. Walang kapatawaran, sabi ni Imelda. Kaya hindi talaga sila magkakasundo ni First Lady dyan. Itong si Amy Marcos, no, dahil sa ginagawa ni Amy Marcos. Tess Valdez sa Ulog, tama na sana ang panggugulo ng mga Duterte at mga supporters nila. Tumulong na lang sila sa pagpapaunlad ng ating bansa. Tama na, sobra na sila. Exactly. Kasi kung titingnan mo, yung mga liberal, di ba, yung mga dilaw noon, di ba? Ngayon, ginagawa nilang katatawanan itong unity, di ba? Itong unity kasi during the campaign, di ba? Natalo sila, bigo sila dyan. And then ngayon, ito yung nangyayari. So parang pinagtatawanan na lang itong unity, which is hindi rin maganda. Anyway, sige, hoping in the coming weeks, masettle itong usapin na ito. And itong issue ng People's Initiative, mukhang settled na rin po yan. Yung usapin naman ng pagbabago sa ating saligang batas, particular po itong mga economic provisions, nakaschedule na rin po next week yan. And then, hindi rin in good terms itong kongreso natin, no? Yung House of Representatives at ang Senado, hindi rin in good terms. Hopefully, masettle na rin po yan. Hoping for the best for the country, no? And congratulations din sa delegation ng presidente na kagagaling na po ng Vietnam. Maganda po yung naging resulta ng official visit dyan po sa Vietnam. Nakakuha ulit tayo ng mga partnerships with our neighbor, no? Dito po sa Vietnam. Congratulations sa delegasyon ng presidente. So ako yung pansamantala muna magpapaalam sa inyo ka-coffee. Maraming salamat po sa pagsama sa akin. Yung mga ka-coffee natin nasa YouTube, click lang po yung subscribe. Kung nasa Facebook po kayo, click lang po yung follow or click lang po yung like. At kung kayo nasa TikTok, ayan, nasa TikTok na rin po tayo. Happy viewing po sa inyo. Click lang po yung subscribe. Paano ba dyan? I-click nyo lang po dyan sa TikTok. No? Bago lang tayo sa TikTok. Maraming salamat po sa inyo. Good night everyone. Ingat po kayo. Nasaan man po kayong panig ng daigdig. Paalam po sa inyong lahat. Bye-bye.